Because this is the time to receive, and this is also the time to give. Kami sa CCC this year, gumawa kami ng bagong statement that this year, sa Paskong ito, we will not focus on asking ourselves, ano kayang matanggap ko? Ano kayang ibigay nila sa akin? Sana yung tag 300 na exchange gift, 300 talaga. Ilan pa umiyak last year kasi yung 300 mo na palitan ng tag 50 pesos. Parang, diba, you feel bad about it. Kaya ngayon, okay, taga-CCC, it's not asking themselves, anong maibigay, anong matanggap ko, kundi ano ang maibigay ko para sa iba. Para walang frustration. At sa tanda natin na buhay sa mundo ito, baka unang Christmas ito, that we will be thinking of anong matanggap, kundi ano ang maibigay ko. But as we close this year, mga kapatid, mayroon sa dalawang tanong para sa ating lahat. No? Si Lord, alam ba yung si Lord, mahilig magtanong? Tanong ni Yahweh, o ni God the Father, si Solomon, kung anong gusto ni Solomon na gawin ni Lord para sa kanya. And then, going to the New Testament, si Jesus din mahilig magtanong. May mga times, nagtanong siya sa mga taong may sakit, sa isang bulag, sabi niya, what do you want me to do para sa iyo? Simple lang ang sagot. Hindi kagaya paminsan-minsan, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Anong gusto mong matanggap from me? Na bahala ka, ikaw lang, kung anong gusto mo, kung anong kakayanan mo. But the Lord will want an answer is after you. So, gayahin ko si Lord na nagtatanong, mga kapatid, hindi bagay ang sagot. Pero, ito yung tanong. Unang tanong, ano ang gusto mong matanggap galing kay Lord? While you are seated today, what do I want to receive from the Lord today? Bago ako uuwi, bago matapos ang conference na ito, what do I want to receive from the Lord? Okay? Napaka-importante yung tanong yun at napaka-importante para kay Lord. Even this question, mga kapatid, pwede niyang salain, i-shift I think that's the right word, kung ano ba talaga ang gusto ng puso natin today. Kung isa kang babaeng desperate na mga pag-asawa, siguro ang sagot mo, Lord, bago matapos ang conference na ito, paglabas ko sa pintuan yon, makita ko na siya. Okay? Why not? So, ang tanong, ano ang gusto mong matanggap galing kay Lord? Pangalawang tanong, ano din ang gusto mong ipamigay sa kapatid mo or sa katabi mo today? Again, hindi ito bagay, hindi material na mga bagay. No? As we close this year, one of these evenings, one of this celebration, from now up to December 31, kadalasan sa atin, magsasabi ka, goodbye 2025. Pero, ang tanong ko ngayong hapon, anong gusto mong baon galing kay Lord ang baunin mo for the next year? Ano din ang gusto mong ipabaon sa katabi mo ngayong hapon? This is a very personal question. Ang sabi ko sa Cavite Community Church, ito ay usapang pamilya. Usapang pamilya, mga kapatid, kung saan we will not only receive something from the Lord, but something that we will be able to share today. And I would like sa ating mga kapatid, ito yung gusto kong matanggap ngayon kay Lord. At ito din ang gusto kong ipamigay sa iba today. Dahil I have some reasons and siguro pareho tayo na reason. Mga kapatid, today, my heart is asking the Lord. My heart is open to Him. My heart is longing to receive love from the Lord. Siguro magtanong ka
Pastora, sa tagal mo na, 57 years in the service of the Lord. Because I started at the age of 13. Mag-70 na ako next Sunday. Mga kapatid, 70 years old na. Kaya, huwag magsakan, Pastora, kasi kanina may sakit sa tuhod. 40 ka pa lang, may sakit ka na sa tuhod, ako 70 na. Mga kapatid, pero, ano po, hindi yung takon that we are in the service of the Lord. But I just want to let everyone know that today, I have a desire in my heart. That my heart will overflow with the love of God. And that my heart will overflow for someone today. Someone in this place. Yun ang desire ng puso ko. I want to receive a refreshing and overflow of the love of God. If you are here and you have that same passion, what we receive today, you can say a big amen. I want it too. Amen ba? Yung maramdaman mo yung pagmamahal mo, pagmamahal ni Lord sa'yo. Ang giver, mga kapatid, the Lord, hindi siya nagbabago. Alam mo, bakit may mga times sa we feel that we are no longer loved by the Lord? Because of situations. At yung sabi natin, Lord, sa daming tao sa mundo, bakit ako? Bakit sa amin dumaan? Namatayan ang nanay. After a month, namatay yung tatay. After next month, namatay yung panganay na baboy. Next month, ano nga ganon? And you started to complain, to say, why, Lord? Mga kapatid, I have been in this ministry for a long time. Kung anong edad ni Ayn, mas matagal pa doon. No? Huwag ko na lang sabihin ang edad ni Ayn. Pero mga kapatid, ano po? May mga moments na, ano yung term sa love na asawa mo, pero ngayon hindi na masyado. Nag-fall out of love. May mga Christians akong narinig na ganyan, who are so honest to tell me right in my face, Pastora, I'm sorry, but I want to be honest with you, hindi ko na nararamdaman yung pagmamahal ng Lord. And if you are that person today, I would like to let you know that today, there is refreshing in this place. We can again feel the love of God. Makulit man, uulitin, kayang i-refresh ni Lord yung pagmamahal na naramdaman yung sa Kanya para sa atin, hindi. Pero yung pagmamahal natin para sa Kanya. So ngayong hapon mga kapatid, kasi po magkukunin ako ng dalawang pagmamahal. Yung pagmamahal na galing kay Lord at yung pagmamahal na natanggap ko papunta sa isang tao na anak din ng Panginoon. Kaya could we read our verse for this afternoon? It's in John chapter 13, verse 34. I preached this last Sunday and tomorrow yung karugtong, but it's in another context, another understanding sa gustong ipaunawa ni Lord sa atin. Dito sa verse 34, ang sabi, so now I am giving you a new commandment, sabi ni Lord. Sa inyong Red Bible Edition, this is written in English. Love each other. Anong sabi ni Lord? Love each other. Okay. Pwede natin lagyan konti ng laman. Anong sabi ni Lord? Love each other. And then sabi niya, this is woman. Pero ang sabi ni Lord, just as I have loved you, you should love each other. Your love for one another will prove to the world that you are my disciples. So, parang may dalawang pangyayari dito. Dalawang bagay na ang una in the past at yung pangalawa could be in the present, could be in the future. Mga kapatid, itong word na love each other at itong word na just as I have loved you. Saan ang una ditong naganap? Just as I have loved you or love each other?
love you. Sinabi ni Lord, yung model of loving. Mga kapatid, para mas may dating pa sa atin. Hindi ko ito basahin sa Bisaya kasi mas mawala yung dating. Pero sa verse 34 na malapit sa puso ninyo, sabi niya, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Sabi niya, magmahalan kayo. May purot pa sa puso mo ngayong hapon, kapatid. Sinabi ni Lord, magmahalan kayo. Nag-12 ka o wala, leader ka o hindi, God is giving a command para sa ating lahat. Magmahalan kayo. Pagtakip sa katabi mo at sabihin, magmahalan na tayo, daw tayo. Ano sagot niya? Ano sabi niya? Bahala ka sa buhay mo. Ha? Okay. Ulitin ko po. Pwede ba natin sabihin, magmahalan daw tayo. Ang problema natin mga kapatid, hindi natin makuha yung tamang reaction. Kasi yung sinabi mo, magmahalan daw tayo, nakatira ka sa sahig. Ay ba naman, Parang tumutupo to. Sa Monday pa to. Tingnan sa mata. Ewan ko kung may pasok ng health center. Sabi ni Lord. Okay? And then, mga kapatid, ang sabi niya, kung paano ko kayo minahal, the Lord is speaking right now. Ang sabi niya, kung paano ko kayo minahal, gayon din naman, magmahalan kayo. Okay? Kung paano tayo kamahal ni Lord, then, iparamdam din natin sa iba yung pagmamahal. We receive it, there must be an outlet of that love. Okay? So, bakit hindi inutos ni Lord? Aalis na ako. Very soon, mawala ako sa paningin ninyo. Magpayaman kayo. Magpadami kayo. Hindi. Sabi niya, for the world to know na dito sa Quezon City, may mga anak si Lord, may mga disciples si Lord. Ang gawin is magmahalan kayo. Kagaya sa pagmamahal ko, kung paano ko kayo minahal, kayo din naman magmahalan kayo. Bakit hindi money? Because ang money na uubos. Ang fame, ano yun sa Tagalog? Fame. Ang kasikatan, nawawala. Sino yung mga sikat ng mga nakaraang taon, sikat pa rin sila kasi makulong na. Hindi naman yung ang gusto natin, mga kapatid. Bakit love? Bakit sinabi ko kanina, if yung tanong ni Lord in my heart, I resolved it several days, several nights already, telling the Lord, God, I want your love na mag-overflow sa puso ko. Sabi ni Lord, sabi sa salita ng Panginoon in 1 Corinthians 13, verse 13, and now abide faith, hope, love, these three, but the greatest of this is love. Anong saysay? If you are a leader, you have a position, pero mga kapatid, wala kang pag-ibig. Wala tayo, kulang yung ating pagmamahal. Bakit this time kailangan natin magmahalan? Dahil ang situation ngayon sa iglesia at sa bawat isa, napaka-critical, mga kapatid. Kaya after reading the passage natin this afternoon, I would like to share the title ng sabi, I can love you because I am also loved. Kaya kitang mahalin kasi may nagmamahal din sa akin. Kaya mo sabihin sa isang katabi today, or ang sabi mo na aksidente pastora, nag-away kami ng kapatid na ito, hindi pa kami in talking terms, bakit siya ang katabi ko ngayon? Okay, pwede natin sabihin, kaya kitang mahalin dahil may
may nagmamahal din sa akin. Amen? Kaya sabihin, hindi ka tumingin sa baba o sa taas. Sinabi mo right to her, to his or to her eyes, kaya kitang mahalin kasi may nagmamahal din sa akin. Palaging sinasabi, you cannot give what you do not have. Mga kapatid, ibigay ko yung aking reason today. Bakit yung pagmamahal ni Lord na maka-importante matanggap ko today? Because today, you might be seated in this place na ang pakiramdam mo, huli ko na itong huling mentoring na ito, maka-attend na ito. Alam mga kapatid, human love is not enough. Itong season of the lives of the people of God, this is a season in the lives of the Christian church na masabi kong human love is not enough. Kulang talaga. Kahit na yung pagmamahal sa asawang sobrang minahal, many times, kumulang. Oo. Yung time na linising mo siya, alinasigawan ka, nakasabi ka bang, ay, naku, Panginoon, nagpulang talaga yung tao ito. Or ang sabi mo, ay, naku, gusto kong habang natulog. Diba? Now, human love is not enough. Sabihin mo, Pura, kasi 52 na kayo ni Lucia. Kami mag 2 years pa lang. Sobra pang in love talaga. I tell you, human love is not enough. Kaya hindi dalawang God. Dahil yung pagmamahal ng katabi mo ay hindi sapat. Hallelujah. Bakit hindi sapat? Kasi siya mismo din, yung taong hinanapan mo ng pagmamahal, naghahanap din ng pagmamahal. Kaya hindi talaga enough. Hindi enough even sa family. For example, ngayong araw na ito, mayroon kang 4 na anak. Pasensya na, kami si City. 17 kami magkakapatid. At masabi ko pa minsan, ang swerte ng mama ko, kung yung 7, kumulang yung pagmamahal, mayroon pang 10, pero hindi pa rin. May mga times sa yung mama ko, pagkikita ko sa gilid, umiiyak. Bakit ko umiiyak? Sinigawan ako ng kapatid mo. At yung mga drama ng mga nanay, alam ba bakit siya umiiyak? Walang respeto, walang pagmamahal. Ang daming ganon, mga kapatid. So when we rely on the human love, not enough. Sabi sa katabi mo, hindi sapat. Yung pagmamahal ng asawa mo, hindi sapat. Kailangan natin yung pagmamahal ni Lord. Amen. Mga kapatid, in our time, mahirap maghanap ng pagmamahal na pure, genuine na pagmamahal. Even pagmamahal galing sa ating mga anak. Alam ba yun? Yung bunso namin, 30 na eh. Basahin mo to. Sorry. Sa'yo to, sa'yo. Kay Papa. Pero mga kapatid, kasi intindihin natin, si Tinta na ako, si Ay, kapag-30 pa lang. Okay? Masabihin naman din siyang struggle. Nagsa-struggle din naman siya kung mamahal pa talaga sa akin. Kung mayroon man dyan, raise your hand. Okay, let's put his own struggles and problems. So when you rely on the human love, it's not enough. Nanay ka, nandito ka, kunting sabi mo lang kasi gawan ka ng anak mo, or may nasabi siyang, ay naku, mabigat lang talaga. Yung mga ganun na statement, I tell you, it hurts. Pero mga kapatid, katotohanan na yun. Pero today, kung mayroon man akong tangkapin ni Lord, right at this very moment,
I want to receive refreshing of His love. I want to receive a restoration kagaya ng naramdaman natin yung una natin nakilala si Lord. Yung love na kung na galing na sa presensya ni Lord, wala siyang katumbas, walang kapalit mga kapatid, yung pagmamahal ni Lord. Amen. May isang asawa sa akin niya, Pastora, yung asawa ko hindi ko talaga inisip na magkaganito kami. Yung alat dati, papunta na sa matabang. Yung sobrang init na pagmamahalan, papunta na sa cold, papunta na na maging cold. Why? Si Mr. mismo may naramdaman na hindi sapat yung pagmamahal ng asawa niya. Kaya ngayong hapon, let's come to that point. Because I am loved, I can love others also. So, we will try to discuss as if God is the source of love. Kaya tanggapin natin ngayong hapon, yung we will receive and live the love of God. Kasi si Lord lang ang may totoong pagmamahal today. If you have not heard it yet, I want you to hear it and live it and have it in your heart this afternoon. Anong sabi dito sa Jeremiah 31 verse 3? Long ago, the Lord said to Israel, I have loved you, my people. Sabi niya, ito yung klaseng pagmamahal na mayroon ako sa inyo, people of God. Sabi niya, I have loved you, my people, with an everlasting love. Anong klaseng pagmamahal? Everlasting love. Ang sabi niya sa Tagalog, puto, inibig kita ng walang hanggang pag-ibig. Sinong nangarap again today? Yung heart natin mga kapatid, siya yung who is deceiving us na hindi ka love ni Lord. Pero kung bababa si Lord today, He will announce to all of us na inibig niya tayo ng walang hanggang pag-ibig. Pagsabi sa katabi mo ulit, iniibig ka ni Lord ng walang hanggang pag-ibig. Hallelujah! Another kapatid na description sa pagmamahal ni Lord, why I would want to have it today, yung tinatawag na unshakable and unfailing love. Ang sabi sa Isaiah 54 verse 10, do the mountains be shaken and the hills be removed, yet my unfailing love for you will not be shaken. Grabe, no? Pero Lord, bakit ang naramdaman mo today parang hindi na kagaya ng dati? Tayo lang may kapatid, hindi si Lord. Sa imagine mo ito pagkasabi sa Tagalog, mabubuho ang mga bundok at ang mga burol ay mayayanig. Ngunit ang wagas na pag-ibig, ang wagas na pag-ibig ko'y hindi maglalako. Amen. It's a statement from the Lord. Kung kulang yung pagmamahal na natanggap mo sa asawa mo, mga pastors, kung kulang yung pagmamahal na natanggap natin sa mga tao sa church, mga kabataan, kung kulang man yung naiabot namin na pagmamahal sa inyo na aming mga anak, o kulang man yung naipadama ng church sa atin, alalahanin natin, mabubuho man ang mga bundok at ang mga burol, mayayanig, ngunit may wagas na pag-ibig today. Kaya ibigay ni Lord ang sabi niya, ito'y pag-ibig na hindi maglalako. Grabe yung mga discussions about the love of God. Yes, and you can say, you can tell me distractions upon distractions. Ang love ni Lord, sacrificial love. Imagine tayo nakasala, binigay niya ang anak niya, in which by my own strength, I cannot do it. Ang tawag pa sa love ni Lord, real love, you can copy all the verses that you need. And then, there is a song very popular this time, yung ginatawag natin na reckless love. Are you still singing that sa ating mga churches?
Parang wow. Pero alam ba ninyo, the first time I heard that song sa church, hindi talaga magkakabuka yung piling ko. Hindi ko masabi, your reckless love. Blasphemy. Bakit tinawag natin na parang si Lord nagmahal pero hindi nag-isip? Diba? O, hindi na maganda sabihin, ay Pastor Al, reckless driver ka. Diba? Hindi maganda yun na statement, na word. And why the composer was tempted to address the love of God as a reckless love? Dahil grabe, walang kondisyon minahal. Kahit na alam ni Lord sa kanyang foreknowledge, alam na ni Lord sa simula pa lang na ang pag-ibig niya ay sobra-sobra, hindi masukat, mga kapatid. Kayang iwanan yung 99 para hanapin yung isa. At ikaw yun, at ako yun, mga kapatid, because of that love. Kung pag-ibig na humahabol kahit tayo ay lumalayo. So, first time you hear the word, diba? Diba sa atin, we cry, pero next Sunday, ayaw na natin ulit. Kunting epekto, makita natin mga kapatid, palagi tayong ayaw na. Pero mahal pa pa rin ng Lord. So, the composer said, it's a reckless love. Pag-ibig na handang magsakripisyo at kabayaran na na, pag-ibig na nagmamahal kahit alam niyang maaari siyang tanggihan. Alam na ni Lord. Na one day, pag-alam tayo sa pagmamahal sa Kanya, and in another season of our journey, na walang tayo ng pagmamahal sa Kanya. Alam ni Lord na kahit alam na niya na pwede siyang baliwalain or talikuran. Sa pananaw ng tao, anong klaseng pagmamahal yun? Pero sa mata ng Diyos, it might be a reckless love. Pero nandito ka ngayon. Nandito ako today because of that reckless love of the Lord. And one time in the church, this was explained by my daughter, si Dawn. She was leading the worship during those times, and in-explain niya kung anong ibig sabihin ng reckless love. Hallelujah. And in-explain ni Dawn na reckless love, ganito. Ganito katindi yung pagmamahal. Alam ni Lord, hindi ka perfect, minahal ka rin. Alam ni Lord na one day, lalaki lang ang dahilan na hihintok ka sa paglingkod kay Lord. Alam ni Lord, yun lahat. Alam ni Lord na dinuro-duro ka ng anak mo, o ng asawa mo, o ng nanay mo, at narinig mo yung mga hindi maganda. Pero pinairal ni Lord ang kanyang reckless love. After hearing the explanation of that song, mga kapatid, yung hindi pa na-explain, hindi ako makakawit. Kasi ang feeling ko, it was a blush to me. Yung na-explain na, hindi na rin ako makaawit dahil sa puso ko, grabe, I am not worthy of this love. But today, we will continue. And I will continue to shout behind this pulpit. Kung mayroon man akong gustong tanggapin galing kay Lord right now, is a refreshing of His love in my mind. Not in His mind, but in my mind. I want to receive a new hug from the Lord. A new thing from the Lord. Why? Because after nagsabi si Lord, kagaya sa pagmamahal ko sa inyo, kung paano ko kayo minahal, ang sunod is, mahalin mo ang iba para sa Kanya. Hindi tayo pwedeng magmahal sa ating mga tao sa church, mga kapatid, kung hindi natin mahal din ang Panginoon. Kaya many times in my private moment, may tampo ako kay Bishop ko wala. Pag may mga times na sabi ko, Lord, pwede magpayakap sa iyo. Nakulangan ako sa yakap ni Bishop. Pwede maningil ako sa iyo, Lord. Bakit kaya nakalibig yung mga babae may asawa? Totoo naman. O, lalo na pag wala ng
Yayakap, Pastoral Jim, no? Okay, good. Nandyan yung mga pastoral kasama. Diba? Mali ba na today, pwede natin sabihan si Lord, Lord, hindi mo kayakap sa'yo. Many times I come before Him and say, Lord, help me to love you the way you would want me to love you. Kasi yung pagmamahal ko kay Lord, kulang din. Pero I want Him to love me kagaya sa pagmamahal na gusto niya na gawin ko. Every day as we'll just bow down for a moment kapatid. And at this moment, you need an overflowing love of God. Sabihin natin kay Lord, Lord, tapos ako sa pagmamahal. Hindi ko kayang mahalin yung anak ko. Tapos ako niya. And this is a very true experience. Panganay ako sa 17. And ano po mga kapatid, siguro, kasi ako pinakamatanda, pag may mga kasalanan sa bahay, charge sa akin. Kasama ako sa palo, kaya wala akong ginawa. Kasi, kumana sa'yo. Ganito, ganyan. Pag sila magkasala, kasama ako. Pag ako magkasama, ako magkasala, hindi sila kasama. So, parang ang sakit ng kapatid. But anyway, may mga times na napalo ako sa harap. Unahan lang yung crush ko before ako naging Christian. Napalo ako. Sobrang napalya. Kasi sa palengke ginawa eh. Doon nag-divorce ko yung nanay ko. Sabi ko, Lord, ay walang Lord. Sabi ko, pag malaki na ako, itumbag kita dito sa palengke. Pero sila kasi naman, totoo yun. Sobrang ako napalya. Kaya never na may mga award na kaunti na si Mama nandun sa stage, no? Pupunta kami ng mga anak na isa. Kung silang panahon, imagine 17 kabitin ang papakainin every day. So wala. Pero mga kapatid, pag may mga moments na patong niya yung kamay niya sa balikat ko, ako, pagdang ako para yung kamay niya maiwan dito. Ayaw kong it would touch my balikat. Parang parang wala. Walang na-connect mga kapatid. I started to love her, to ask for forgiveness. We settled many things before my mother died. I talked to her. Sabi ko sa kanya, bakit yung bata pa ako ganun? Yung mama ko, sabi lang niya, Wilsa na ang pangalan ko, sorry, pero ang ba, bakit kaya nagawa ko ng mga ganun? Ba't ikaw? Mga kapatid, masakit yung mga panahon na yun. But I want to let everyone know that today, there is someone na nagmahal sa'yo, hindi maglalaho yung pagmamahal niya, it's an everlasting, it's an unfailing, unconditional love. Today, if you need that, just open your mouth and say, yes, there are my Lord. Isa ako. I miss that kind of love. Pero si Lord lang ang makabigay sa panahon na ito, mga kapatid. Father God, your love is the only source. Ikaw, Lord, ang tuburan. Ikaw ang pinagmulan ng totoong pagmamahal. If there is anyone today, Lord, na kulang, kinapos ang kanyang mga magulang, ang kanyang mga anak, ang kanyang asawa, ang kanyang mga kaibigan, even yung mga tao sa church, Panginoon, today I declare that, oh God, we will just learn to receive love from you. Thank you, Lord. Pwede ka natin itaas ang ating mga kamay today. At you close your eyes. Would you just come before Him and say, yakapin mo ako, Lord, today. Because I'm not okay. I need your love in my life. Kung ganito na talaga, kulang yung binibigay ng asawa ko, kulang yung binibigay ng mga anak ko, kulang yung binibigay ng church na pagmamahal sa akin.
today I will receive love from you. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit. Thank you for this moment. Hallelujah. We honor you, Lord. Hallelujah. And then, mga kapatid, pangalawa po this afternoon, before we will close this, is mayroon pa rin. After receiving the love of God, huwag mong suluhin. Share that to others. Ang sabi ni Lord, Beloved, 1 John 4:11, Beloved, since God loved us that much, kung ganon tayo minahal ni Lord, we also owe to love one another. Sabi niya, mga minamahal, dahil ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayo magmahalan. Church, we will say goodbye to 2025. And we will move to another year. We would want to experience an outgrowth or grabing pag-grow ng ating mga churches in number, in spirituality. Pero mayroon gusto si Lord na gawin natin, and that is magmahalan tayo sa isa't isa. Alam mo ba kapatid, every person who walks into your church, into our churches, mayroon silang bitbit. Ang iba, bitbit nila ay katuwaan, sobrang masaya. Ang iba, ang bitbit naman nila is sorrow. Ang iba, ang bitbit nila ay takot sa puso. Ang iba, ang bitbit nila ay guilt. Ang iba, bitbit nila ang empty pocket with an empty stomach. Ang iba, ang bitbit nila is a sick body and pain in their bodies, mga kapatid. Ang iba na andito sa ating mga gatherings, sa ating mga churches, Sunday after Sunday, they're carrying rejection and abandonment. Bumaba na yung self-image ng marami at they are now sa state of depression and desperation. Ano gawin natin as a church? Sabi ni Lord, kagaya sa pagmamahal ko sa inyo, mahalin ninyo ang bawat tao. Jesus gave us the answer in a form of a command. Ang sabi niya, love one another. As I have loved you, you must love one another. Yung pagmamahal na tinatawag natin na agape love. Alam na ninyo na pag ang church magsimula ng magmahalan sa isa't isa, ang church will become a hospital for the sick, for the heartache, for the lonely, for the depressed people. Ang church maging pamilya sa mga lonely. At maging para siyang lifeboat. Alam niyo yun? No? Sa bawat barko, mayroong lifeboat na kung mayroong aksidente, yun ang magsalba sa mga pasahero. A lifeboat to the drowning people. Mayroong mga tao dito today, paano ka na? Palunod ka na. At saan mo pupunin yung pagmamahal, kapatid? Kung wala man sa pamilya mo, ikaw lang Kristiyano. Wala sa pamilya mo, because si tatay nasa ibang bahay na. O wala sa pamilya mo, kasi never ka naman nagkaroon ng tatay. Pag laki mo, wala ka ng tatay. You're drowning already in pain and rejection and mga bagay, loneliness and depression. But church, ang sabi ni Lord, I have loved you with an everlasting love. Love other people in the same degree that I have loved you. Ang aking prayer, mga kapatid, that CCC is, as a church, would learn to love all na nasa congregation niya. Mga kapatid, today, kung tingnan lang natin maigi, most spiritual things na ginagawa natin, hindi rin parang very spiritual. We sing good songs, we dance,
We sing mga grabe na mga mensahe sa awit. Pero it's not enough. Because right now, nasa likod mo, nasa harapan mo, nasa tagiliran mo, ay isang tao malapit na malulod at malapit ng bumigay sa kanyang paglingkod kay Lord. Sino kailangan ni Lord? Ikaw at ako. Kaya sabi niya, kung gaano ko kayong minahal, mahalin ninyo ang bawat isa. Today, mga kapatid, as we close, a smile can lift someone whose spirit is very down. A hug can be a healing. If you agree with me, kapatid, habang nandito na kami ni Bishop sa 52 years as husband and wife, nag-change. Siguro may hormonal imbalance, nag-iba yung dating at craving ng katawan o yung puso. Malaki naman talaga yung mga kapatid. Pero alam mo ba, ang pinakamatinding gamot sa tampo